Okay, so isang mapagpalang alas 12:54 ng hapon at a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. So nandito ho tayo ngayon sa bulubunduking bahagi ng Rodriguez Rizal, mga kamaster. Ang talagang yung mga dinaanan natin kanina, talagang parang kala mo adventure talaga eh. So kunting pagkakamali mo lang dahil nga hindi maayos yung daanan, talagang sisemplang ka talaga. So paalala, no, nandito po tayo sa bundok ng Rodriguez Rizal. So meron po tayo ditong dalawang ginagawa natin, no. Actually check-up lang, general check-up and diagnosis, kasi nga sobrang luha na ho ang ating minamahal na customer. Actually yung ating minamahal na customer ay isang kapatid natin sa Islam, no, kapatid ho natin sa Islam si sir. So talagang ako po ay labis na nalulungkot sa nangyayari sa kanya dahil nga yung kanyang freezer, chest type freezer ay inverter. Okay? Ikukwento ko lang sa inyo ha, para may idea kayo, at saka doon sa mga technician na nagme-mekos-mekos. Wag naman sana, wag naman ganun, no? Ang report lang ni sir, hindi masyadong lumalamig sir, no? Nawawala yung lamig niya. Nawawala ho yung lamig, pero lumalamig. Lumalamig siya. Itong freezer na to, ito, upright, chest tight, nawawala lang yung lamig, maya-maya lalamig na naman. So, ang ginawa ng kababayan natin technician, pinalitan ng compressor, yung kinonvert. Nung kinonvert ito, ayan o, ito na ho yung ano niya ha, paalala, damper ho ito. Asa na sila yung mga wire na ito? Mga connection? Yan lang ang naitabi ko. Ayun. So, nakakalungkot, no? Na wag ko tayong basta convert lang ng convert na hindi naman talaga natin alam. Ngayon, nung chinek natin, no? Ito yung pressure niya, tingnan yung pressure niya ha. .36 PSI, mga kamaster. Napakalaki ho, no? Napaka taas po ng ano na ito, ng pressure na to, mga kamaster. Dahil pinalitan niya ng pagkalaki-laking compressor, at ito ho yung kanyang compressor ha. Itong isang kundura naman, no? Kasi ito ginagamit niya sa kanyang hanap buhay, no? Problema na 1, 2, 3 ho ng ating mga kababayan na technician. Ito ho ay direct cooling na kundura ha. At ito ho yung compressor niya. Dito naman natapos na ho tayo sa sa ginawa nating diagnosis. Ito, nasira din ho ng ating kababayan na technician. Sira na ho yung compressor. Ang complaint lang ni sir, no? Ang complaint lang ni sir ay nawawala din yung lamig. Ang problema, ayan, kinargahan, tapos hindi naman nagpalit ng filter dryer, at yung sinik natin, sira nga yung compressor, mga kamaster. Okay? Dahil nga kanina, hindi ko na naipakita, dahil nga medyo magkalayuan ho yung pinuntahan natin, overcharge din, mga kamaster. Ito po ay R600. Yung kanyang pressure kanina ay 40 PSI. 40 PSI. Kaya pagsaksak mo pa lang, nanginginig yung compressor, boom, wala na. Tapos nung nirelease natin yung yung pressure, yan, nirelease na natin yung pressure kanina, yan, para sana free, no? Free na. Ano pa yung reason mo para hindi umandar? So, nung nung napakawalan na natin yung pressure dahil sobrang dami ng pressure, yun. So, talagang wala na. Dead na ho yung ating compressor, mga kamaster. So, nagsagawa ho tayo ng ng dibdibang diagnosis. Okay, paalala, nagsagawa ho tayo ng dibdibang diagnosis sa sa unit na to. So, nakakalungkot, dalawang unit, isang refrigerator na panghanap buhay, tsaka yung freezer na panghanap buhay, nasira lang din ng ating mga kababayan na technician, mga minamahal natin yan. Pero sana naman, para maging fair, no? Kasi baka sabihin nyo, pinapanigan ko masyadong customer. Hindi ho. Kasi pagka mali ang customer, pinapanigan ko yung technician. So, dapat nandun lang tayo. Pagka tama ka, kampi-kampi tayo, ika nga. Diba? Ikagaya na ito, ang complaint lang, nawawala yung lamig. Tapos kinargahan natin ng R600, hindi pa nagpalit ng filter dryer. Oh. 'Di ba? Tapos 40 PSI, manginginig, mabubulunan nga yung ating compressor dahil ito po ay R600, mga kamaster. Inakalungkot. At ito ho yung ito ho yung compressor na inverter, no? Ito yung compressor na inverter na kinuha, pinalitan daw kamukha o di umano ng ating kababayan na technician. Tanggalin muna natin 'to. Para maya-maya, papakita ko sa inyo, testing natin itong compressor na to kung talaga nga bang sira. Kasi sabi ng kababayan na technician, sira di umano itong compressor. Yan. Kaya pinalitan. Oops. Nung pinalitan, ang problema naman, yan. Ito ho yung compressor niya ha. Yan. Yun. Ang compressor na itong freezer na maliit lang naman ito, no? Yan. Ika lang ha. Ito hong maliit na compressor,
Ito ho yan, nandyan ho yan. Ang pinalit pagkalaki-laki. Ito po ay 1/3 horsepower. Samantalang ito ay 1/6 horsepower lamang. Napakalaki ho ng difference. Okay? Ano? 40 PSI na ho. So, paano nga talagang lalamig to? Di ba, mga kamaster? Hindi nga napakinabangan ng ginawa to. Hindi napakinabangan ng ating minamahal na customer. At, yun nga, paalala lang ho, siranda daw ito. No? Siranda daw ito. Tapos, ang sabi ng kababayan natin technician, mayroon daw siyang compressor sa nagkakahalagang 3.5. Hindi naman ho bago ito, mga kamaster. No? So, syempre, sa kagustuhan ng ating minamahal na customer na magawa kasi nga itong kanyang business ay nagyayelo-yelo siya dito sa mabenta ho ang yelo dito sa Rodriguez Rizal. Kaya tinan mo kung kahit gaano kalayo pinunta natin si sir kasi nga para matuldo ka na. No, kasi hindi ni siya binalikan ng technician. Kamakailan lamang ho ito ginawa ang dalawang unit na to, mga kamaster. Yung nakakalungkot pagkatapos masingil wala na. So yung compressor na tong second hand 3.5 nilang nabili. So mas madaling sabi, gumastos ho talaga sila ng bonggang-bongga sa dalawang unit. Kulang kayo sa pagkain, kaya kulang kayo sa tapang. So wala talaga siya napakinabangan, mga kamaster. So ito ay damper ha. Yan. Ang gagawin ho natin, papaandarin ho natin yan, papaandarin ho natin yan. I-check ho natin kung talagang sira nga ba talaga ito. Okay? Aayusin lamang ho natin yung ating camera kasi one hand lamang ho tayo. Okay, so naikabit na ho natin yung ating inverter na pang direct start. Ito po ay inverter ha, yan o. At ito yung kanyang driver board, inverter board to, damper, yun. So, saksak na natin, no? On na natin para magkaalaman na kung sira nga ba talaga itong compressor as per dun sa ating kababayan technician. On na natin, boom! Yan natin. Yun o, nadali o. So, yung mga kamaster, no, gumana eh. Oh. Paano naging sira to? Gumana ho yung inverter na compressor. Ang maaaring may problema dito ay yung inverter board. Magkano lang naman ho yung inverter board kung sakaling ipoprovide ho natin ito. So, di ba? So, hindi ho na-check kasi itong damper ho talaga, hindi naman sa naninira. Sirain ho talaga ang damper, tsaka ang hirap hanapin yan. May mga damper ho na pare-parehas ang specs, pero pagdating sa loob, yun, wala na. Nagkakaiba na. Kasi itong damper na to, 220 volts so ang signal nito ha. Yung ibang damper 3.5 volts, yung iba 5 volts, yun. So hindi nagkakapare-parehas. Pero ang mahalaga dito, nalalaman natin yung totoong sira. Tama sabi mo. Hindi naman po sira ang compressor. Maaaring ang sira nito ay yun, itong inverter board. At ito naman nung pinalit na compressor na pagkalaki-laki, so hindi tugma yung laki ng compressor sa liit ng freezer na to, mga kamaster. Tama sabi mo. Gumagana siya, hindi sira ang compressor. Kaya paano natin masasabi na sira ang compressor, papalitan ng compressor sa halagang 3.5, second hand naman, hindi naman bago. Ang masakla pa dito, pati yung unit na to, yan, kundura, sira na rin ang compressor. So nakakalungkot talaga. So yun lang ang maipapayo ko lang sa ating mga kababayan na technician. Huwag ho tayong basta magsentensya lang ng off na natin dito. Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. So wag ho tayo basta sentensya ng sira ang compressor kung wala naman ho tayong sapat na katibayan. Okay, so yan sana nakapagbigay na naman tayo ng kahit munting aral sa ating mga kababayan technician na alalahin din natin lagi yung customer, no. Kung hindi natin kaya yung inverter, wag ho natin pilitin na gawin, i-convert. Inaayos ko nga ho yung yung wiring, master, no. Dahil nag-convert ho siya, mali naman ho yung wiring. Kaya hindi talaga napakinabangan yung yung unit na to. Kasi nga mali ho yung wiring. Kasi ang sabi ni sir, aandar ngayon, mamamatay maya-maya, 3 araw bago umandar ulit ang compressor. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Diba sir? Napakatagal. 3 araw bago umandar ulit ang compressor. So, sayang, no? Sayang yung oras, sayang yung araw. Nagbi-business si sir ng yelo. Patay ang negosyo. Warak kita. Baka na pa, pagbenta na ng pako. Diba? Si Paco, hindi na sisira Paco. Kung pag kinarawang Paco, purasan mo na, okay na ulit yan. Pwede mo na ibenta. Yun. So, yun lang. Itong 40 PSI na to, pwede natin siguro, tingnan natin mamaya-maya kung anong pwede natin gawin. Pwede natin i-correct yung pressure na to. Pwede natin i-correct para lang, tingnan natin kung ano yung magagawa natin.
Pero yung wiring, naayos na ho nating wiring. Balik-baliktad tayong pag-wiring niya. O yan mga kamaster ha, ang aral ho dito, ang aral sa ating mga kababayan na technician, pag hindi pa naman ho natin na experience talaga na mag-convert ng inverter to non-inverter, wag ho muna nating subukan. Kasi kawawa ho yung ating minamahal na customer. Nagbi-business ho siya ng yellow. Ayan ho. Nagbi-business ho siya ng yellow, inverter yun. Yun naman na inverter. Tapos nasira lang natin. Tamo, nasira nyo. Tama sabi mo. So kawawa lagi ang ating minamahal na customer, lalo pat kapatid natin sa Islam. 'Di ba? Sinong hindi matutuwa niyan, 'di ba? Tama sabi mo. So wala, sa halip na nagtitinda ngayon si Sir ng yelo, sila na ngayon ang bumibili ng yelo. Naku, pagkasaklap 'di ba? Sila nagbebenta kasi mabenta ang yelo dito mga kamaster kasi nga nandito ho tayo sa bundok. Okay? Nasa bundok ho tayo ng Rodriguez Rizal. So yung dalawa na to sira, hindi nagyayelo to, hindi makapag-produce ng yelo kasi nga overcharge. At yun naman sira ang compressor. So wala, talagang hopeless ang ating minamahal ng customer. Pero dito, tingnan natin kung ano magagawa natin. Pipilitin nating mapalamig sa abot ng ating makaya, mga kamaster. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Huwag tayong palit ng compressor at huwag tayong convert ng compressor at huwag tayong karga ng R600 na hindi naman pala natin alam kung ano talaga ang design working pressure ng R600. Ang R600 ay negative 1 up to 0. Okay? PSI. Kinarga doon 40 PSI. Dito ilan na 40 PSI na rin. Aba, parehas. Siya. 'Di ba? So napakasaklap mga kamaster, okay? 2,000 years later. Okay, sabi ko nga sa inyo, susubukan ho muna natin na i-diagnose itong compressor sa abot ng ating makakaya. Kung kaya naman nating i-survive, i-revive itong compressor, kung halimbawa kaya pa sa reprocess, i-reprocess natin. Pero pinutol na ho natin mga kamaster itong kanyang filter dryer. Bakit? Para ma-test natin yung compression na tinatawag. Bago ho tayo mag-proceed sa re-reprocess, kailangan mag-compression test muna tayo. Bakit? Kasi malaking pagkakamali itong ginawa ng ating kababayan kasi ito 1/3. 1/3 horsepower ho ito, no? Itong compressor na to, ang laki, sobra, ang laki laki. So, 1/3 horsepower ho ito. Ito po ay pang chiller, hindi po ito pang freezer. Tama sabi mo. Ginagamit to ang compressor na to sa Puyo Denso, sa Hitachi, ano pa ba yung mga Toshiba. Ito kasi old model tong compressor na to Kita mo wala ng specs. Bakit? Pininturahan na lang. Kaya sabi ko, hindi ho sa atin lulusot yung mga ganitong uri ng mga compressor kasi kabisado ho natin to. Ito po ay pang chiller, hindi po ito pang freezer. Okay? Paalala ha. So magkaganon pa man, magko-compression test ho muna tayo. Tinanggal na ho natin sa pagko-compression test, tanggalin niyo ho muna yung pito sa ating service valve. Then putulin niyo ho yung yung discharge line, yung sa liquid line yan. So pinutol ko na ho. So bali open na ho yung ating system. Kagaya din ho ng isa, yung kundura doon, open na. Pero yung talaga high ampere, nirelease na natin lahat. So sira na yung windings ng ating compressor. Ito naman, tingnan natin, windings bang sira o ano? Yan, tingnan natin. Magko-compression test muna tayo para hindi ho sayang yung ating materyales. Ganun dapat ha. Huwag tayong bira ng karga ng karga. Hindi natin alam na may problema na palang ating compressor. Maaaring itong compressor na to may issue na, hindi natin alam. So tingnan natin. On na natin ha. On ko na. Yung on ko na. Yun, umandar na ha. Umandar na. So titingnan natin dito kung meron pa nga bang pressure. Yan ha. Tatakpan ho natin siya. Kailangan sa loob ng 10 segundo, hindi muna siya mapipigilan. Nagkakawala talaga yan. Okay? Nagwawal talaga yan. So umpisa natin. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bitawan natin. Pansin nyo? So, napakahina na po ng ating pressure. Oh no! So, mahina na po yung bomba ng ating compressor. Isipin mo, dapat hindi mo siya basta-basta mapipigilan sa loob ng 10 segundo. Pero itong mahinang klaseng natin, yan, itatakip natin dito, tingnan nyo ha. O, kung ito, dapat hindi natin siya mapipigilan. Yan, kasi 1/3 horsepower ho ito. Yan o. So, ibig sabihin, kapag napipigilan ho natin yung pressure ng liquid line, meaning loose compression ang ating compressor, mga kamaster. Malinaw pa sa tubig kanal na may problema ang compressor, Hindi natin alam kung bago niya nilagay, may problema na o sadyang nagkaroon lamang ng problema sa pressure overcharge, kaya yun, sibak ang compressor. Ano man ang tama doon sa dalawa na sinabi ko, kayo na ho ang bahalang mag-analyze, pero magkagayon pa man,
Sabi ko sa inyo na ang compressor nito ay pang chiller ho ito. Mga pang double door na chiller na Pujidenso. Yan. Tingnan nyo ho. Ito ho yung bomba ha. Ito yung bomba. Pero napipigilan ho natin. So, bitawan na natin. Tama yan? O. Tsaka yung pinog ng compressor. O, tingnan nyo. So, loose compression ho yung ating compressor, mga kamaster. Kasi, sabi ko nga, isusurvive ho sana natin yung compressor. I-reprocess ho natin, ipa-flushing ho natin, i-vacuum ho natin. Pero, sa umpisa pa lang ng ating pag-arangkada, check-up, sa compression test, may nakita na tayong problema. So, bakit pa natin itutuloy? Okay? So, mas madaling sabi, hanggang dito na lang yung ating ay sinasagawang diagnosis, hindi na ho tayo mag-reprocess kasi, para kumita. Hindi pwede. Kailangan, tapatan tayo pag loose compressor, pag sirang compressor. Okay? So, may tama ho ang ating compressor windings. Hindi natin alam kung anong reason. It's either nung nilagay niya to dito, dahil ito second hand, pinilit ho kasi ang ating minamahal na customer na ibenta to sa ating minamahal na customer. Sabi ng technician, meron ako dong compressor T5. So, lalamig daw. Ang problema, nung kinabit, hindi naman napagana, dahil nga namamatay, after 3 days, saka aandar ulit. Ayan. So, it's either may problema na sadyang na-overcharge niya kaya sibak ang compressor. Sabi ko nga sa inyo, alin man doon sa dalawang issue, wala na tayong pakialam. Problema ko ng technician yon. Okay? So, magkaganon pa man, ang laging naiiwang luhaan dito ay yung customer. Bakit? Dalawa yung unit niya, ginagamit sa negosyo, pero nasira lang natin. Okay? Sa kagustuhan na kumita. Hindi ko naman nilalahat ng technician kasi maraming mga matitino na technician. Pero minsan talaga nakakatagpo tayo ng kababayan natin na ang Panginoon na lang, alhamdulillah, si Allah ang bahala dyan sa mga ganitong uri ng tao. Kasi tinetext, sinachat ni Sir, yung ating minamahal na customer, hindi na sinasagot. So, wala na. Alhamdulillah, astagfirullah kapag ganito. Okay? So, si Sir ay kapatid natin sa Islam. Kaya nakakalungkot. Ako'y labis na nalulungkot. Okay? So, wala na ako ito, mga kamaster. It's either magpalit ng compressor dito. Okay? Pwede naman. Palitan natin ng compressor na naakma ang capacity. Ito kasi overcapacity. Kaya nangyari, nabulunan, boom. Yan, nasira. Yun naman, ito yung refrigerator naman na yun. Sira naman yung yung compressor. Bakit? Na-overcharge. Parehas sila, Parehas ang paniniwala. Na-overcharge. Maaaring ang kinarga doon, hindi naman talaga R600. Diba? Maaaring 134A. Dito naman, ganun din. Pag minamalas-malas ka naman. Okay na po ito. So, ang lesson dito ay, huwag ho tayong basta-basta sa mga customer, huwag ho tayong basta-basta kuha lamang ng kuha ng mga technician. Kinatisin ho muna natin, Pa-check ho muna natin. Huwag nyo ho muna ipapagawa, ipa-check nyo ho muna para malaman kung ano talaga ang totoong problema. Okay? Huwag ho tayong magmamadali kasi minsan sa ating pagmamadali, hindi na tayo nakakapag-isip ng kung anong tama. Kasi akala natin, lahat ng technician na natin makukuha ay knowledgeable. Pero kagaya nito, nakasira pa. Lugi negosyo, warak kita, tayo negosyo. Okay na po. So it's either papalitan natin ng compressor kasi wala namang ibang choice kundi palitan talaga ng compressor. Okay? So bunutin natin dito. Yan kita mo. Talagang compressor mechanical ang problema nito, mga kamaster. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.